sa kabila ng mga kinang na naririnig, nakikita natin ngayon sa mga dep store, ayan, sa mga online, di ba? At sa palipaligid natin, talagang nakabihis Pasko na po no? Sa kabila po ng mga ganyang pagsasaya, huwag po nating kalimutan ang totoong dahilan ng Kapaskuhan. Amen? Amen po ba? Andyan po ba kayo? Tapikin nyo nga muna yung katabi nyo. Sabihin nyo, makinig tayo. Ayan. Ayan, makinig tayo. Ayan. Kasi parang busy-busy tayo no? Talaga nakaka-busy talaga itong panahon na to. Pero dito, focus muna tayo kay Lord. Amen po ba? Ayan. Dinig na dinig ko yung mga reading sumagot, no? We must not forget the central reason for the season. No other than Jesus. Sa araw ng Kapaskuhan, inaalala at sineselebrate po natin yung unang pagdating ni Jesus. Tama po ba? The first coming of Christ. Kasi may inaantay na tayo ngayong second coming di ba? O rapture. Jesus Christ is the ultimate gift. Pag Pasko, ang pinag-uusapan, regalo. Pero, ang Panginoong Yesus, ang pinakamatinding regalo na binigay ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, sa sanlibutan na ito. His birth in a humble manger and his life of sacrificial service and love illustrate what gracious giving look like. Ang tema po natin ngayong December is Revival, a call to gracious giving. No? Sabi, matinding pagbibigay na pagbibigay. Ayan. So, ginawa ko na lang po yung word na grace, no? Yung biyaya, mabiyayang pagbibigay. At ang kapanganakan po ng ating Panginoong Jesus sa sabsaban, ano po ba yung sabsaban? Diyan, di ba lagayan niya ng pagkain o kinakainan ng mga hayop, no? Talagang nagsisimbolize yan. Pwede ka namang ipanganak sa napakagandang ospital o kahit man lang hindi magandang ospital sa may kumot, sa papag, pero may sapin, di po ba? Yung ipanganak ka pa sa isang sabsaban ay tanda lamang po na kung paano ang pag-ibig, pagpapakita, pag-illustrate kung ano po yung mabiyayang pagbibigay dapat. Tayong mga Kristiyano, we are called to emulate Christ's giving. Dapat gayahin natin yung klase ng mabiyayang pagbibigay ng ating Panginoong Yesus. Not just in this season, but throughout our lives. Amen po ba? Hindi lang sa araw ng Kapaskuhan. Maganda lang pag-usapan din talaga, no? Ang pagbibigay, ang regalo, no? Kapag Kapaskuhan, pero hindi lang yan parang ngayong panahon na ito. Dapat sa buong buhay mananampalataya natin, ang gagayahin natin, ano bang tinatawag na mabiyayang pagbibigay, kundi ang ating Panginoong Yesus. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, basa po. Kapag may nakita po tayong verses, syempre sasabayan nyo akong magbasa. Ready na po? Ready, go. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Ayan. Ibang klasing mabiyayang pagbibigay. Mayaman, Diyos, ano pong sabi dyan? Sa tindi ng kagandahang loob ng Diyos, mayaman siya, He enjoys the glory of heaven. Siya po ay Diyos, pero pinagpalit niya po ang lahat ng iyon, no? Para maging maisilang bilang tao, mabuhay bilang alipin, naging mahirap siya. Para saan? Para maging mayaman po tayo. In the sense, kasi pag pinag-usapan yaman, pera agad, no? Kashing-kashing. Ganun agad naririnig natin, dollar or peso. Pero yung pagiging mayaman, no, ay hindi lang po talaga sa kaperahan. Tayo po'y dukha in a sense. We are poor in the spirit. Bakit? Kasi kung walang Jesucristo na dumating sa isang Kapaskuhan, tayo po ang pinakakawawa na nilalang sa mundong ito.
dahil we are bound to hell without knowing Jesus in our lives. Sa talata pong yan, nakikita po natin yung biyaya ni Kristo pagdating sa pagbibigay. He set aside the riches of heaven to enter the poverty of earth so that we might inherit the eternal riches of God, and this kind of giving is selfless, sacrificial, and motivated by love. Yung ganitong klase ng mabihayang pagbibigay na gagayahin natin kay Hesus Kristo. Sabi diyan, no, isinantabi ang kayamanan ng kalangitan, pinasok ang matinding kahirapan ng pagiging tao. Yan. Para ang lahat ng sasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Dito pa lang po, makikita na natin yung klase ng mabiyayang pagbibigay ng ating Panginoon, one that is selfless, sacrificial, and motivated by love. Tingnan po natin, ano po ba yung tinatawag na Christ gracious living na atin pong gagayahin o ikakapamuhay? Number one, it is a selfless kind of love. Christ gave selflessly. Si Jesus po ay nagbigay, yung mabiyayang pagbibigay niya, selfless. Ano po ba yung tinatawag na selfless? Hindi makasarili. Hindi inuuna ang sarili o hindi puro sa Kanya. Christ's giving was the ultimate example of selflessness. He never sought personal gain but gave freely out of love for the Father and humanity. His generosity was not transactional but unconditional. Sabi po dyan, no, Christ gave selflessly. No? Hindi inuna ang sarili, hindi inintindi ang sarili, hindi makasarili, hindi inintindi yung personal gain. Ano bang mapapala? Ano bang makukuha kung kapalit? Pero freely giving out. Ibig sabihin, hindi niya, malaya siyang nagbigay na wala siyang iniintindi kung mababalik ba yun sa Kanya, mapapalitan ba yan sa Kanya, dahil yun ang pagpapakita niya ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Sabi nga, yung pagbibigay, pag sinabing generous, no, you can give, pero meron talagang tinatawag na generous giving. Ano po ba yan? Yung nagbigay ka lang. Yung komportable ka. Pero yung generous giving, higit pa sa regular na ibinibigay mo. Amen po ba? Ganon klase yung pagbibigay ng ating Diyos. Bakit po? Yung generous giving niya, ipinakita po dito na not transactional but unconditional. Yung word na transactional, ginagamit po yan sa negosyo. Ibig sabihin, sa bawat transaksyon, sa bawat, alimbawa po, sa isang business, o kayo, pag gumagamit tayo ng pera, pag may binili ka, dapat ang kukunin mong kapalit, katumbas ng yung binili. Tama po ba? Tama po ba? Di ba, bumili ka, ang presyo niyan ay 100 pesos, yung bibilin mong item, 100 pesos din. Pero hindi ganon klase ang pag-ibig ng ating Diyos. Hindi nag-aantay o hindi, ano ba yan, yung to exact the equivalent value. Hindi siya yung, oh, ito binigay ko parang pag-exchange gift, 150, dapat 150 yung matatanggap. Di ba? But that kind of love of God is unconditional. Walang kondisyon na nakakabit. Ano po ba yung tinatawag na selfless giving na ito ng ating Panginoong Yesus? Letter A, He gave without expecting anything in return. Nagbigay siya ng walang inaantay na kapalit. Ano sabi po ng Romans chapter 5 verse 8? Basa po tayo. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Bakit po tinawag na walang inaantay na kapalit? That yung pagiging selfless giving ng ating Panginoong Yesus ay ang klase ng selfless giving na nagbigay, hindi nag-aantay na may kapalit o nag-aantay na babalik. Sabi po ng Romans 5 verse 8, di ba sabi nga, God demonstrate His love for us while we were still yet sinners.
Yung kalagayan po natin nung mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo ay ang kalagayan ng mga tatanggap na hindi makakapagbalik. Amen po ba? Yung mga tatanggap na hindi kayang ibalik yung natanggap niya. Jesus didn't wait for us to deserve His gift. Sabi diyan, while we were still sinners, lost, broken, and rebellious, He gave His life for us. His gift was pure, selfless, and motivated by grace. Yung klase po ng selfless giving without expecting anything in return, na sinabi sa Romans 5 verse 8, hindi inantay ni Jesus na maging karapat-dapat muna yung tatanggap. Hindi niya inantay na, oy, maging mabait ka muna. Di ba? O, wala ka dapat kasalanan. Hindi po eh. Then ang sabi ng Romans 5 verse 8, while we were yet sinners, nung makasalanan pa tayo, may namatay ng Jesucristo sa krus ng Kalbaryo na kung sino man ang sumampalataya sa Kanya, ibibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po ron, wala po tayong kakayahang isole, tapatan o balikan yung tatanggapin nating biyaya ng kaligtasan. Yan yung klase ng pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Di ba? Kasi tayo ganun minsan no? Kapag when we are giving, we are expecting in return. Pero yung klase ng pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, selfless, without expecting any in return. Alam niyo po yung si Jesus ang nagpakain ng 5,000, yung nagpakain siya ng 5,000, na lalaki pa lang, di pa kasama yung mga babae at mga anak. Di ba nag-perform si Jesus ng miracle? But dahil, ano yung immediate need ng mga tao? Ano? Gutom sila eh, di ba? Kailangan nila ng pagkain, nagpuntahan doon, sinundan si Jesus sa kabilang side ng river, ng lake. Wala naman palang mga baon, buti yung bata, may dalang 5 tinapay at 2 isda. Nakita ni Jesus yung pangangailangan ng mga tao gutom, wala ngang baon. Pero, ang Panginoong Yesus, gumawa ng himala to meet the crowd's immediate need. He didn't demand payment, thanks, or anything in return. Nung pinakain niya yung mga tao, hindi niya naman inisip na, magpapasalamat kaya itong mga to? Babayaran kaya ako ng mga to? Ayan. Babalikan kaya ako ng mga to? Ano bang mapapala ko? Hindi po. Ang concern ni Jesus is to meet the immediate needs of these people. They were hungry. Kaya nakita ni Jesus, kailangan pakainin ito. Yan po yung klase ng pag-ibig. Yan yung klase ng pagbibigay ni Jesus na hindi nag-aantay ng bayad. Hindi nag-aantay ng pasasalamat. Hindi ko po sinasabing pag tumanggap tayo, wag magpasalamat. Ang gratefulness po ay hindi galing sa Diyos. Pero ito, yun, on the part of the giver, yan. On the part of the giver, ito yung selfless kind of giving na you didn't demand payment, thanks, or anything in return. Yan po yung klase ng karakter ng pagbibigay ng ating Panginoon freely and abundantly. Malayang nagbibigay na hindi iniisip, may balik ba to, may kapalit ba to, o ano ba ang dadating. Yung word na grace, it came from the word charis, signifies unmerited favor. Pag sinabi pong unmerited favor, something that you receive na hindi mo naman deserving. Di po ba? Sabi doon, yung grace is something that you receive na hindi mo deserving. Unmerited favor. Christ's giving was an outpouring of charis, a gift of love that expected nothing in return. Yung selfless giving without expecting anything in return ay ang klase ng pagbibigay ng Diyos sa mga makasalanang katulad natin. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap. Pero tumanggap nga. Bakit? Kasi biyaya. Amen po ba? Grace ng Lord. Hindi karapat-dapat pero tumanggap tayo. Yung klase ng pag-ibig ng Diyos na hindi nag-aantay ng kapalit. Tayo po, pag tayo po ba ay nagbibigay, may string attached ba yan?
Meron bang inaantay na kapalit? O inaantay mong ma-recognize ka? Inaantay mo bang mabanggit na, ay, salamat kasi nakatanggap ako kay ganito? Inaantay mo ba yon? Tama lang po na magpasalamat pag tayo po ay tumatanggap. Pero kung tayo po ay nagbibigay at hindi tayo nakakatanggap, halimbawa, ng mga papuri ng mga tao na binibigyan o tinutulungan natin o hindi nababalikan ng tama na sa inaasahan natin, kaya po ba natin pa ring magbigay katulad ng pagbibigay ng ating Panginoon? True, gracious giving like Christ flows from a heart of love and obedience to God. Kaya nga sabi, no, yung title natin, Living Out Christ's Gracious Giving. Dahil gusto nating pamarisan yung klase ng pagbibigay ng ating Panginoong Yesus. Yung nag-uumapaw, yung pagmamahal at pag-ibig mo that despite of anything, o kung sino yung taong tutulungan o bibigyan mo, hindi man yan deserving, okay lang. Gagayahin ko yung klase ng pagbibigay ng aking Panginoong Yesus. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga, no, paano po ba natin yung gagawin? Dapat mag-practice po tayo to give anonymously. No? Kahit hindi napapansin, kahit hindi nare-recognize, hindi ka titigil magbigay. When we speak about giving, hindi po puro pera. Hindi po puro material na bagay. Dahil maraming mga tao na kailangan po ng atin pong ng encouragement, kailangan po ng ating pagbisita, kailangan ng ating pangungumusta. Amen po ba? Maraming mga tao na hindi pera ang kailangan. Ang kailangan nila is kind gesture. Maging mabait ka lang sa taong yun. Amen po ba? Hindi yung lagi kang nagsusungit. Hindi lagi kang nakasimangot. Amen po ba? Pagbibigay po yun eh. Or even a prayer. Pananalangin. Pag mga may tao akong gustong tulungan at hindi ko sila maabot, alam nyo po, talagang iluluhod mo sa Panginoon naabutin sila ng Lord dahil alam mo na sa kalimitahan mo, naabutin sila. Kaya silang abutin ng Panginoon sa iyong pananalangin. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yan. So, selfless flows from the, sabi niya, let God be the only one who sees your act of generosity. Ano po itong Christ selfless giving? Number 2, sabi po dyan, number 2, letter A. Letter B. Ayan. He gave even when it was undeserved. Ayan. Nagbigay siya kahit hindi karapat-dapat yung tatanggap. Ano po sabi na Ephesians 2 verse 8? Basa po tayo. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ayan, nabanggit na rin po natin kanina. Yung klase ng pagbibigay ng Diyos, giving out when it was undeserved. Hindi po tayo karapat-dapat. Kaya sabi ng Ephesians 2 verse 8, no? Wala kang ginawa sa ganang sarili mo para maligtas ka. Amen? Dahil yan ay biyaya ng Panginoon. Walang sino man ang kayang magligtas ng kanyang sarili. Bakit? Lahat ng tao makasalanan. At ang makasalanan, ang kabayaran niyan, kamatayan. Yung papunta, direksyon at buhay doon eternally sa impyerno. Pero bakit? Nagbigay ang Diyos ng biyaya ng kaligtasan sa mga hindi karapat-dapat. Tayo po yun. Di po ba? Di ba? Kung titingnan po natin ang ating mga sarili, ang titigas ng ulo natin, ang kukulit, mga rebelde tayo sa harapan ng Diyos. Ang ating mga nakaraan, hindi kaaya-aya sa Panginoon. Ang didilim ng ating mga buhay. Di po ba? Walang magkakagusto sa atin. Walang sino mang matutuwa sa atin. No? Tayo kasi, we are fond of good things, beautiful things. Pero ang Diyos, mahilig sa pangit. Di ba? Pangit tayo noon. Nung wala pa tayo kay Kristo, walang kagandahang makita sa atin. Amen po ba? Kasi puro kasalanan ang bumabalot sa atin. We don't deserve yung kind of giving ng Lord. Pero yung selfless giving ng Lord hindi natin kayang bayaran yung binigay na kaligtasan
The Christ gift of salvation, it's not something we can earn or deserve. He gave Himself freely, knowing we could never repay Him. Alam niyo yung klase ng pagbibigay ng Diyos, okay lang sana, no? Bumaba siya dito, Diyos, nagkatawang tao, nabuhay bilang tao, okay na yon. Tapos, kumatok siya sa mga bahay, mag-pray ka ng acceptance. Okay na no? Dapat ganun lang. Hindi. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Meron bang gagawa ng ganun? Para sa meron bang tao, ordinaryong tao, gagawa ng para dun sa mga masasamang tao? Sabi meron, pero para dun sa mga mabubuti. Pero yung gumawa ka, mamatay ka, para sa mga masasama, ay, sobra na yan. Grabe na yan. Siguro sabihin na, di ba may mga ganyan tayong senaryo? Lalo na kapag sa mga taong laging nagbibigay ng sakit sa atin, laging nakakasakit sa atin, yung para magbigay ng pagpapatawad, para magbigay ng pag-ibig o pag-intindi sa taong yun, mahirap. Di po ba? Pero babalikan natin yung klase ng pag-ibig na selfless. Giving even it was undeserved. That we can able to forgive. Kahit hindi forgivable ang mga tao na gusto nating, na dapat nating patawarin. Meron pong isang storya, no, na isang babae na yung napinatawad niya yung nakapatay sa kanyang anak. Masakit po 'yon para sa isang ina na magpatawad, lalo na ang pinakamamahal na anak niya ang napatay. Pero makikita po natin the resemblance of the character of Jesus, who gives selflessly, giving to those who undeserved that forgiveness. Despite his crime, she visited him in prison, shared the gospel with him, and eventually led him to Christ. Kahit nasa kulungan, pinuntahan niya yung kriminal na yon, shineran niya ng gospel, and eventually, hindi lang isang beses niyang pinuntahan, hindi lang isang beses niyang shinera ng gospel, pero bumigay din, sumuko, isinuko ang buhay sa Panginoon. Ganyan ang klase ng pag-ibig. It mirrors the selfless kind of forgiveness na binigay ng Lord. Tayo po, meron po ba tayong mga taong iniiwasang tulungan o patawarin kasi ang feel natin, they don't deserve it. Dahil ang nasa isip natin, sa iba na lang. Sa taong yan, nako, hindi ko tutulungan yan. Ibang tao na lang. Minsan may mga ganun tayong salita, no? Iba na lang, wag lang yan, wag lang yung taong yan. No? Pero alam nyo po, if we are to live out, to emulate the kind of giving na binigay ng Lord, we can forgive those people who hurt us. Amen po ba? Wala na pong sumagot. Because we don't feel that they don't deserve it. Christ giving challenges us to extend grace even to those who least deserve. Lagi ko pong nababanggit, no, when we talk about forgiveness, maaalala nyo, sa bawat talata sa Biblia na nagsasabing magpatawad ka, magbigay ka ng pagpapatawad. Alam nyo ba bang laging may nakasunod na verse lagi ron? May kakambal siyang verse. Forgive as Christ forgave you. Magpatawad ka kung paanong ikaw ay pinatawad ng Diyos. Alam ng Lord na mahirap magbigay ng pagpapatawad. Pero idinudugtong niya lagi sa verse kung paanong ikaw ay tumanggap ng pagpapatawad ng Diyos. Following and we pattern the gracious giving of the Lord, we can give forgiveness to those who are undeserving. Amen po ba? Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Let her see that kind of selfless giving He gave without holding back. He gave without holding back. Nagbigay si Jesus ng hindi nagpipigil. Ayan. O hindi tinitipid. O hindi nagdadalawang isip. Ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ibinigay sa tindi ng pag-ibig. Hindi po may explain yung grabeng pag-ibig ng Diyos sa mga taong makasalanan. Kaya the word so describes it. So God loved the world that He gave. Ayan, nandyan na naman yung gracious giving ng Lord. God gave without holding back. God held nothing back when He gave His only Son. This was the ultimate gift. Pinakamatinding regalo na matatanggap nino man. Bakit? Kasi para sa ating Diyos, that only Son, that cost Him everything. Ang pinakatanging kayamanan ng Diyos ay ang kanyang nag-iisang anak. Pero hindi nagpigil ang Diyos. Hindi tinipid ng Diyos ang kanyang pagbibigay sa tao na makasalanan. Ibinigay niya yung pinaka-ultimate, pinamakatinding regalo. One that cost Him everything, His only begotten Son. Amen po ba? Alam niyo po, the widow who gave her 2 small coin, kanina po sa first service na banggit, na nasasalamin nito yung pagbibigay ng hindi tinitipid, hindi nagpipigil, na baka mabawasan, baka kulangin. Alam niyo, itong widow na to, nung pumunta siya sa templo, meron siyang dadalawang pirasong, ano na lang ba yun, parang sabihin natin, ano na lang ngayon yun, barya na lang. Baka sentimo na lang, di po ba? Yun na lang ang lahat-lahat na meron siya. Wala siyang savings sa bulsa niya o sa bahay niya. Wala. Dahil yun ang tanging meron siya. That widow didn't hold back even though she had very little. Kaya nung tinanong ni Jesus, sino ang mas higit na nagbigay ng malaki? Yung mga Pariseo ba na ang ting-ting-ting-ting-ting, ganun pag naguhulog sila pahabaan ng tunog. No? Ng tunog ng barya. Yung kling, baka hindi pa nga tumunog kasi copper coin Di ba? Pero kay Jesus, siya ang mas higit na nagbigay. Bakit? Yung klase ng pagbibigay ng widow na ito, it reflects, it mirrors Jesus' selfless giving without holding back. She gave all she had. Her generosity reflects God's heart, a willingness to give without restraint. Sabi nga po ni A.W. Tozer, God never give us less than Himself. Nung nagbigay ang Diyos, hindi niya tinipid. Binigay niya ang lahat-lahat, ang kanyang nag-iisang anak. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ba, kumusta ang ating pagbibigay? Whether it's our time, our resources, or love. Ang pagbibigay, hindi lang po pera. May panahon, may energy, talento, pag-ibig, pagpapatawad. Paano mo ba yan binibigay? Tinitipid mo ba? O you are holding back? Baka magtira naman. Hindi po sinasabi ng Lord, ibigay ang lahat. Ng pera, sumweldo ka, bigay mo lahat. Hindi. Yung pinakamainam ang ibigay mo sa Diyos. Paano mo susukatin ang pinakamainam? Kung ikaw ang tatanggap, ano yung gustong-gusto mong matatanggap? Amen po ba? Amen po ba? No? Are we holding back our giving? Christ calls us to trust God fully and give freely, knowing that He will provide. Kasi kapag tayo po nagbibigay, iniisip natin, mababawasan ako. Sa mga Kristiyano at mga mananampalataya na nagtitiwala na ang Diyos ang nagkakaloob sa lahat ng iyong pangangailangan, hindi ka matatakot magbigay ng pinakamainam. Dahil sa mga nagbibigay, hindi ka nababawasan, nadadagdagan at pinag-uumapaw ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Kaya tingnan mo, saang parte ba ng buhay mo na kinakailangan ay maibigay mo ang pinakamainam. Number 2, Christ gave sacrificially. Bakit kaya yung Christ's gracious giving ay may kasamang sakripisyo?
Gracious giving often requires sacrifice. Christ's giving wasn't convenient or comfortable. It came a great personal cost, yet willingly gave, knowing that His sacrifice would bring eternal life to others. Kailangan, ang pagbibigay daw po pala natin ay katulad ng pagbibigay ng ating Panginoong Yesus na may kasamang sakripisyo. Para ibigay ni Jesus yung kanyang buhay para sundin ang pinagagawa ng Ama. Ano yung pinagagawa? Ialay ang buhay para sa sangkatauhan. Mamatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ng mga tao, ang kasalanan natin. Yung klase ng pagbibigay na yun, hindi po yun convenient. Amen po ba? Hindi po yun comfortable. Ayan. Di ba? Kailangan, si Jesus di ba nga, nung nandun siya sa Getsemani, nagpre-pray siya sa Lord, sabi niya, Lord, baka pwedeng hindi ko na inumin itong cup of suffering. Ayan. Dahil alam niya yung pagdadaanan niyang hirap, tao siya. Yung hirap, palo, dusta ng mga tao, suntok, hagupit, init ng araw, pagpako doon sa krus. Lahat-lahat na yun, physical, emotional, di ba? Tayo nga lang, physical lang, sakit na tayo. Pag na-broken hearted, sakit na tayo, di po ba? Si Jesus lahat yun Pero alam niyo po ba, sakripisyo ang ginawa niya at His personal cost, not convenient for Him, not comfortable with Him, yet He willingly gave, knowing that His sacrifice would bring eternal life of others. Alam niya na ang kanyang pagsunod sa kagustuhan ng Ama at ang kanyang pagbibigay ng kanyang buhay para sa mga makasalanan ay magdudulot ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa mga sasampalataya sa Kanya. Alam niyo po, yung ating pagbibigay, kailangan may kurot. Kailangan something na hindi ka lang basta okay na. Galingan mo pa. That kind of sacrificial giving He gave by emptying Himself. Ano po sabi ng Philippians 2 verse 7? Basa po, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, meron pa kasunod? Yan. Nabuhay bilang tao. Yan, diyan na lang po natin basahin. Sabi po dyan, He made Himself nothing. Alam niyo po yung word na nothing? Ang sa ibang translation, it means empty. Para pong isang basong tubig, may lamang tubig, tapos tinapon mo. Ang yari sa baso, wala nang laman. Di ba? Empty. Ang Panginoong Yesus sa kanyang pagiging Diyos, iniwan niya, umalis siya sa kalangitan, bumaba dito sa lupa, na pinanganak bilang tao, nabuhay bilang tao, naging busabos, naging alipin, He empty Himself. Hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos, pero kumbaga nilimitahan ang sarili para mabuhay bilang tao. Kayo po, di ba? Makaramdam tayo ng masarap na buhay. Sabihin natin, maghihirap tayo for a greater cause. Parang ayaw mo na, di ba? Sarap-sarap ng buhay, ba't ako maghihirap? Amen po ba? Si Jesus, ibang klase yung kanyang pagbibigay. He gave sacrificially, emptying Himself. Isipin po natin, He existed in the form of God, humbled Himself by becoming human, and gave us the privileges of heaven to serve us. Grabe po yung iniwan ni Jesus para lang iligtas tayo, no? Amen po ba? Pag tayo po ba nakakarinig ng ganitong katuruan ulit, paulit-ulit na nga po yan Pero kapag naririnig po natin, hindi po natin kayang hindi mamangha sa kabutihan ng Diyos. Dahil sa harap ng Panginoon, sasabihin mo, Lord, sino ba ako para pag-aksayahan mo ng iyong buhay? Sino ba ako para intindihin mo? Diyos ka na Sana diyan ka na lang. Pero hindi Kasi kung mananatili lang siya at walang magliligtas sa tao, wala na po tayo lahat. Even from the Old Testament. Napakadali namang lagyan tayo, ano mga kidlat, mamatay na tayo lahat.
pero mabiyaya ang ating Diyos. Amen po ba? He emptied himself. It came from the word kenosis, means to pour out or deprive ourselves. Jesus poured himself completely, leaving behind this heavenly glory. Tayo po, kumusta po ang ating gracious giving? Are we willing to give up our comforts, our privileges, or status to bless others? Sacrificial giving requires humility and selflessness. Tayo po ba? Kapag tayo po ba yung nag-tithes, okay na yun, nag-tithes na ako eh. Sabi, 10%. Tapos, may natirang 90%. O sabi, mag-o-offering. Okay, mag-o-offering ako. Paano mag-offering? Bigay mo yung pinakamainam. Hindi napipilitan. Amen po ba? Masaya. Amen po ba? Tapos, merong cornerstone. Yun na, may kurot na. Sacrificial. Amen po ba? It's beyond your comforts. It beyond your convenience. Merong tutulungan na kapatid. Nako, pukuha ulit. Okay lang po ba yon? We should reflect and mirror the sacrificial giving of the Lord. He emptied himself. Siya nga Diyos eh. Tayo nga tumanggap lang. Amen. Amen po ba? No, kung makaangkin tayo ng tinanggap natin, ayaw na nating bitawan. Tinanggap rin lang naman natin. Hindi sinasabi ng Lord na maging bulagsak po tayo sa mga biyaya. We are good and faithful managers ng Lord. Pero dumadating na dapat mahulma sa puso ng mga mananampalataya na kung paano nagbigay si Jesus ng mabiyayang pagbibigay, Diyos nagkatawang tao para iligtas tayo. What kind of giving is that? Tayo po, may mga kurot, may mga inconvenience, may mga uncomfortable. Can you still give the very best to God? Kaya nga po, itong find opportunity. Samba ko, ibang klase, naghahanap ka kung saan ka makakatulong. Kung saan ka makakapagbigay, mabiyayang pagbibigay. Again, it is not all about money. May mga tao na kailangan ng presensya nyo. Kailangan ng panalangin nyo. Kailangan ng tawag nyo, ng chat nyo, ng prayer nyo. Amen po ba? Amen po ba? Find time. No? Kasi mga uncomfortable yan, disruption yan eh. Yung biglang may tatawagan ka para kumustahin. Istorbo. Istorbo sa trabaho, istorbo sa oras, pero okay lang. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. He gave to meet our deepest needs. Si Jesus sa John chapter 10 verse 10, I have come that they may have life and have it to the full. Sabi po sa letter B, no? Sabi diyan, dumating si Jesus upang siya magbigay ng buhay at ng masaganang buhay. Sabi, Christ's sacrificial giving address humanity's deepest need. Ano po ba ang pangangailangan talaga ng tao? Na kailangan ang Panginoong, ang anak pa ng Diyos, ang nag-iisang anak pa ng Diyos, ang pumunta rito sa lupa, magkatawang tao. Ano po yun? The deepest need ng tao ay maibalik siya muli. Maibalik ang nasirang relasyon sa Diyos. Amen? Ang pinakakailangan natin ay ang kaligtasan. Alam nyo, yung sacrificial giving ng Lord, katulad yan ng Good Samaritan on Luke chapter 10, verse 25 to 35. Alam nyo po yung kwento ng Good Samaritan? Meron pong isang merchant na binugbog, no? At siya ay, tawag nito, ninakawan. Bugbog sarado, kinuha ang mga gamit, pagkatapos nandun na lang sa gilid ng kalye. At pagkatapos nun, dumaan yung pare, dumaan yung levita, dumaan yung mga sabihin nating mga reliyoso, o sabihin natin kahit baka born again din, diba? Dumaan doon, pero hindi pinansin, hindi tinulungan. Dumaan ang isang good Samaritan, ang Samaritan. Ano po ba ang mga Samaritano? Kung sa mga Hudyo, half-baked po sila, kumbaga parang may dugong Hudyo lang sila. Ayaw sa kanila ng mga Hudyo. Kasi kumbaga tawag sa kanila mga remnants lang, hindi sila puro. Pero of those expected na tutulong, dapat yung mga Hudyo, o sabihin na natin mga Kristiyano dapat. Pero sino ang tumulong? Isang Samaritano.
Anong ginawa niya? Tinulungan niya yung tao, nilagay niya sa kanyang sasakyan, dinala sa pinakamalapit na tuluyan, kinausap niya yung innkeeper, sabi niya dun sa innkeeper, alagaan mo ito ha, pagkatapos, ito budget, ayan, para sa pagkain niya, gamot niya, pag kulang pa, mukhang laging dumadaan dun yung Good Samaritan, sabi niya, babayaran ko na lang, sabing ganun. This kind of sacrificial giving ay sinasalamin ng Good Samaritan. He sacrificed his time, resources, and safety to care for a wounded man. His action reflect Christ's heart to meet the true needs of others, even at personal cost. Kasi tayo kapag medyo apektado na yung mga personal natin, medyo umaalma na tayo, di po ba? Do we focus on meeting surface needs or are we willing to invest in addressing the deeper needs of those people around us? Willing ka bang magbigay ng iyong panahon, oras, safety to care for other people who are in deeper need other than money? May mga tao po kasing hindi po sasapat ng minsan mo lang siya kumustahin. Kailangan lagi mo siyang kinukumusta. Hindi sapat minsan na parang isang beses mo lang tutulungan. Financially, kinakailangan, medyo may pangalawa, may pangatlo. Hindi lang sapat na isang beses mo lang siya pagpre-pray. Kasi kailangan niya may mas matindi kaysa yung surface lang, pera o pangangailangang pisikal. Dahil mas maraming tao kailangan ang mga Kristiyano na nag-aalaga at nagbibigay ng panahon sa kanila. Amen? Amen? Hindi nyo napapansin, yung mga kapatid natin, na mga katabi natin, may mga personal silang pinagdadaanan. Pag ngitian, sayawan, sumasayaw din po sila. Pero minsan, nahihiya nga silang lumapit. Nahihiya silang magsabi. Pero alam ko, hindi palalagpasin ng Panginoon yan na ipaalam sa'yo. At pag pinaalam na sa'yo ng Lord, you are moved by God, pinaalam sa'yo yan ng Panginoon, huwag ka nang magpigil. Ayan. Do it sacrificially. Kahit maiistorbong yung panahon, oras, ang yung privacy minsan, o lalagpas ka sa budget, give sacrificially as Christ. Amen? Palakpakan po muna natin ang Panginoon. And lastly, meron pa pala, letter C. Yan. He gave through His suffering. Sabi na Isaiah 53 verse 5, He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. Si Jesus, sabi diyan, basa po tayo, andyan pala. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Ito, kanina sakripisyo, ito matinding paghihirap. Yung kanyang pagbibigay, sobra na. Sobra na sa kanyang beyond inconvenience and beyond discomfort. Bakit? Buhay niya na ang kapalit. Di po ba? Tinanggap ni Jesus ang lahat ng sugat. Lahat na sugatan, anong kapalit? Para sa ating kasalanan. Binugbog siya, anong kapalit? Para sa ating kasamaan. Gumaling tayo, para saan? Para sa ating mga karamdaman. Alam nyo po, ito yung lagi ko pong nababanggit, no? Yung pagdating sa pagbibigay, lugi lagi ang Diyos. Amen po ba? Kaya we can really never outgive God. Hindi natin pwedeng malagpasan yung pagbibigay ng Diyos. Dahil, sipin mo, bawat hampas, palit natin, kasamaan, kasalanan, rebelde, sakit at karamdaman. Pero lahat ng yan, pinalitan ni Jesus. Tinanggap niya ang hampas, tinanggap niya ang sugat, tinanggap niya ang pagbubugbog para tumanggap ka ng kagalingan, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sacrificial. No? Yung talagang yung suffering, yung paghihirap, grabe. Sabi po, no, na sabi ni Mother Teresa, isang kilalang missionary, sabi, it is not how much we give, but how much love we put into giving. Ayan. Kasi pag regular ng pagbibigay, parang wala nang kasamang pag-ibig. Baka out of obligation na lang.
Pero hindi yan, again, kung gaano tayo nagbibigay, kundi yung kalakihan ng pag-ibig na isinama mo sa iyong pagbibigay. Sabi niya, are we willing to endure discomfort or hardship for the sake of others? Christ's example challenges us to embrace sacrificial giving even it costs us greatly. May mga pagkakataon na higit pa sa kakayahan mong magbigay. Pero I always believe, ako po, personally, kapag may pagkakataon o kaya may instances na kailangan mong magbigay, I always believe na unang dumating yung ipambibigay ko sa taong yon. Amen po ba? Dahil hindi ka naman pwedeng magbigay ng wala ka. So kailangan, bigyan ka muna ni Lord para may mabigay ka. Amen po ba? Amen. Di ba pag may mga biglaan na mga pangangailangan o tulong na gagawin, I believe na una nang dumating yung ipambibigay ni Lord para sa taong yon. Pinadaan sa'yo ng Panginoon. May commission ka pa nga eh. Di ba? Yung pinadaan sa'yo ng Lord na pagpapala, hindi pwedeng maubos yun. May ibinigay sa'yo ang Panginoon. Pinasobrahan niya lang. Dahil may inilaan ng Diyos na para iyong tulungan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. And lastly, Christ gave out of love. Lovingly. Yung klase ng gracious giving ng Lord, punong-puno ng pag-ibig. He gave, the ultimate motivation behind Christ's giving was love. Every act of generosity He performed was rooted in His deep love for the Father and for humanity. Kaya in John 3:16, yung action ng gave, nagsimula yon doon sa so love the word. Amen po ba? Yung pagbibigay ng Diyos, nagsimula yun sa tindi ng pag-ibig ng Panginoon. Letter A, He gave us to demonstrate God's love. Sabi ng Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Pag tinanong ka, gaano ka kamahal ng Diyos? Ano pong sagot nyo? He died for me. Andiyan po ba kayo? Gaano ka kamahal ng Diyos? Romans 5 verse 8. Namatay siya para sa aking kasalanan. Ganyang klase, isipin nyo, gruesome nga eh. Madugo. Di po ba? May namatay para sa aking kasalanan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Letter B, He gave to restore relationship. God was reconciling the world to Himself in Christ. No, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y binilang ng Diyos na kaibigan. So, i-connect na tayo ulit sa Diyos, sa ating relasyon sa Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. And lastly, sabi po dyan, letter C, He gave to bring joy. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Sinabi ko sa inyo ang bagay na ito upang mapasa inyong kagalakan at nang sa gayoy malubos ang inyong kagalakan. Christ giving bring ultimate joy. Kapag na-practice po natin yung gracious giving, ibang klase po yung kagalakan na ibinibigay. Pag hindi kayo natutuwa o nasisiyahan every time kayong nagbibigay, hindi po yan gracious giving. Napipilitan ka lang, kapatid. Kaya kung napipilitan ka, ang advice ko, huwag ka nang magbigay. Kasi God loves cheerful giver. Pag binaliktad mo, God hates yung hindi cheerful giver. At sayang naman kung di ka magbibigay ng masaya na withhold mo yung mga nakakabit na pangako ng Diyos sa lahat ng nagbibigay willingly, cheerfully, not out of compulsion, but giving out of love. Amen? Joy is the simplest form of gratitude. Totoo po yan. Kapag punong-puno ang ating puso ng kagalakan, hindi pwedeng hindi tayo nagbibigay. Kaya nga, di ba, pag tuwa tayo, nagpapakain tayo. Tama ba?
Pag meron tayong to celebrate, nagte-thanksgiving tayo ibang klase. We want to give. Because that is the kind of giving, gracious giving na pinakita sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, God is calling us to gracious living, gracious giving. Ang example ni Jesus ng pagbibigay, selflessly, sacrificially, and lovingly. As we celebrate His birth this Christmas, let us strive to reflect His heart in our generosity. Itong linggong daraan, isa kabuhay po natin yung mabiyayang pagbibigay ng Panginoon. Selfless, sacrificial, and lovingly. Sabi po ng 2 Corinthians 9:15, salamat sa Diyos dahil sa Kanyang kaloob na walang kapantay. Sa ibang translation po, indescribable gift. Hindi ma-describe. Ayan. Hindi maipaliwanag sa sobrang ganda, sa sobrang kinang, sa sobrang galing at walang kapantay na halaga ang ibinigay sa atin. Sa isang Kapaskuhan, ibinigay ang Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. May we all stand? Tayo po ay umawit sa Panginoon. Alam niyo po, living out Christ's gracious giving. Nung araw po kasi, ang tingin ko nung araw, wala akong kakayahang magbigay. Lagi niyo sigurong naririnig yung kwento namin, gustong-gusto naming nagbibigay sa Lord. Siyempre, ang unang pinakamagandang ibigay mo, todo na ang buhay mo sa Panginoon. Kasi pag nabigay mo na yung todong buhay mo sa Panginoon, yung mga susunod na ibibigay mo, hindi na magiging mahirap para sa iyo. At kung naiintindihan mo yung klase ng pagbibigay ng Diyos, hindi mo talaga kayang pantayan. Alam mo ba yun, na ibibigay mo na lang sa Lord, Lord, ito na yung kaya ko, ito na yung pinakamaikay, hindi pwedeng yung basta okay na yan, tama na yan, nakapagsimba naman ako, nakapag-serve na ako. Hindi eh. Kung naiintindihan mo yung klase ng mabiyayang pagbibigay ng Diyos, palagay ko, hindi ka titigil na ibigay yung pinakamainam sa Panginoon ng buhay mo, oras mo, talento, panahon, pagpapalang pinansyal. Gayahin natin si Jesus. May we declare the goodness of God in our lives. Awitin po natin ito. Isa-isahin niyo po yung kabutihan ng Diyos sa buhay niyo. Na kung bakit kayo maging mapagbigay dahil sa biyaya ng Diyos. In every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Yung mga nais, nag-uumapaw ang puso sa pagpapasalamat sa Panginoon, may you raise your hands to God. Panginoon, marami pong salamat dahil ibinalik mo kami sa isang katotohanan na bago kami natutong magbigay at matututo pa, Panginoon, ng mabiyayang pagbigay, ay dahil tumanggap kami una sa iyo, Panginoon. Maraming salamat dahil sa mga katulad naming hindi karapat-dapat tumanggap ng biyaya mo. Binigay mo sa amin ang pinakamainam. Namatay ka, Panginoong Yesus, sa krus ng Kalbaryo, noong kami mga makasalanan pa. Ganyan mo ipinakita ang klase ng mabiyayang pagbibigay sa aming mga makasalanan. Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil inabutan kami, Panginoon, ng iyong biyaya ng kaligtasan. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa nag-uumapaw mong pag-ibig, O aming Diyos Ama. Ibinigay mo ang Panginoong Yesus. Bumaba mula sa kalangitan na buhay bilang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo. Para kami, Panginoon, na mananampalataya sa Kanya'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag mong hayaang masayang ang kaligtasan na aming tinanggap sa iyo.
Tulungan mo kaming mabuhay araw-araw ng katulad ng pamumuhay ng aming Panginoong Yesus. Katulad ng kanyang pagbibigay ng biyaya sa amin. Na Lord, na nagbigay ng kanyang sakripisyo. Na nagbigay, Panginoon, Lord God, ng higit pa, Panginoon, Lord, ng hindi makasarili. At ang pagbibigay, Panginoon, Lord, ng dahil sa kapuspusan ng iyong pag-ibig. Teach us to give that kind of giving, that gracious giving, Lord. Na Lord, magbigay, Panginoon, aming buhay, panahon, oras, mga biyaya, aming pag-aalaga, pag-intindi, pagpapatawad. Panginoon, dahil tinanggap rin namin ito sa iyo. Panginoon, turuan mo kami, nagayahin ka namin, na magkakaloob, magbibigay, nang hindi dahil may tatanggapin o may kapalit, o dahil komportable lang kami, o dahil yun lang ang gusto namin. But we will follow their kind of gracious giving. Father, I pray this morning, may you bless your people. Lord, alam ko, nag-uumapaw yung pagpapasalamat nila sa iyo. Hindi, Lord, dahil sa mga pagpapalang nahahawakan o physical or material, but we are overjoyed, Lord God, of your goodness to us this morning. Hindi kayang palitan ang biyaya ng kagalakan, kapayapaan, kalusugan, pagkakaisa sa mga relasyon ng aming pamilya. Panginoon, punuan mo po ang pangangailangan ng iyong mga anak. Ikaw po ang pumatagpo sa anumang pangangailangan na yan. Sakit at karamdaman, iyong inaalis, pinapalitan mo po ng kagalingan. Ano mang kalungkutan, pinapalitan mo ng kagalakan. Ano mang Panginoon, Lord, kawalan ng pagpapatawad, binigyan mo ng isang pusong mapagpakumbaba at mapagpatawad, Panginoon. Ano mang mga bagay na gumugulo sa kanilang mga kaisipan, inalis mo ito at binigyan ng kapayapaan. Father, whatever the need of your people this morning, Father, Lord, hindi na sayang ang panahong inuna kanila dahil ikaw nagsabi, pag inuna ka ang iyong kaharian, ang iyong katwiran, ipagkakaloob mo ang mga pangangailangan at sagot, Panginoon, sa kanilang pangangailangan. Maraming salamat pagkat ngayong umagay pinuno mo kami. Hindi mo lang kami pinuno, pinag-umapaw mo pa kami para maging pagpapala din po kami sa iba. We thank you, Lord God. Patuloy ka naming luluwalatiin, pararangalan at sasambahin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin na malakas si Lord.